Salamat sa modernong teknolohiya, isa sa mga kaginhawaang tinatamasa ngayon ng mga tao ay ang pagpapadali at pagpapabilis ng kanilang transportasyon sa pamamagitan ng mga ride-hailing apps. Kumpara sa tradisyonal na taxi, marami ang mas pinipiling gumamit ng TNVS dahil ito ay mas sigurado, mas malinis, at mas nakakaiwas umano sa mga mandaraya o nangongontratang drivers. Pero marahil, ang pinakamahalagang lamang ng mga TNVS ay ang ideya na ang mga ito ay ligtas. Dahil ang mga nagmamaneho para sa iyo ay rehistrado sa kanilang mga kumpanya, na background check, at madaling habulin kung sakaling may gawin na hindi maganda. Subalit paano kung ang inosenteng pagbubuk na ito ay mauwi sa isang kahindik-hindik na krimen dahil sa isang masaklap na pagkakamali? Ang kwentong ito ay isang paalala na dapat tayo ay laging mag-ingat at maging alerto sa ating paligid. Dahil ang mga individual na may masamang intensyon ay naglipa na. Naghihintay lang ng perpektong pagkakataon at ng inosenteng mabibiktima. Ito ang kaso ni Samantha Josephson. Si Samantha Lee Josephson ay pinanganak noong August 13, 1997 sa Princeton, New Jersey sa Amerika. Siya ay lumaking malapit sa kanyang mga magulang na sina Seymour at Marcy Josephson, pati na rin sa kanyang nag-iisang kapatid na si Sydney. Ang pamilya ay permanenteng nanirahan sa Robbinsville, New Jersey. Taong 2015 nang pumasok si Samantha sa University of South Carolina kung saan kumuha siya ng kursong Political Science. Habang nasa kolehiyo ay naging matagumpay ang dalaga, hindi lang sa kanyang pag-aaral, kundi maging sa kanyang social life. 2017 nang makilala niya si Greg Corbishley sa 5 Points, isang lugar na popular na puntahan ng mga estudyante ng USC. Gaya ni Samantha, si Greg ay nag-aaral din noon sa USC, pero siya ay mas matanda sa dalaga ng 1 taon. Ang dalawa ay mabilis na nagkamabutihan at di nagtagal, naging magkasintahan. Habang nasa kolehiyo ay nasubukan ni Samantha na mag-aral sa Barcelona, Spain, at nakapunta rin sa iba't ibang lugar gaya ng Paris at Madrid. Ang kanyang university days nga ang ilan sa mga pinakamasasayang taon sa buhay ng dalaga, at nakita yan sa disposisyon nito. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, sobrang masayahin daw ni Samantha at magaling makisama. Pero bukod dyan, focus din ang dalaga sa kanyang pangarap na maging isang human rights lawyer. Kaya pagka-graduate niya sa USC, ay balak niyang pumasok sa Drexel University School of Law. Noong Marso 2019 ay papalapit na sa kanyang mithiin si Samantha dahil 2 buwan na lang ay magtatapos na siya sa university. Seryoso man sa pag-aaral ay hindi naman niya nakakalimutang mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Noong mga panahong yon ay graduate na ang kanyang boyfriend na si Greg at ito ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Sa kabila nito, regular pa rin ang komunikasyon ng magkasintahan at suportado ng lalaki ang paglabas-labas ni Samantha kasama ang mga kaibigan. Isa pa, ilang buwan na lang silang magkakasama at malapit na silang maghiwa-hiwalay ng landas. Ang gabi ng March 28, 2019 ay tulad ng ibang gabing kasama ni Samantha ang mga kaibigan. Habang nasa labas ay pirmi rin nitong kausap ang boyfriend na si Greg sa text at sa FaceTime. Madaling araw ng March 29 ay tumungo sina Samantha sa The Bird Dog, isang bar sa 5 Points na madalas din nilang tambayan. Habang naroon ay patuloy pa rin sila sa pag-uusap ni Greg. Hanggang mga bandang 2 a.m. ay nahiwalay si Samantha sa kanyang mga kaibigan. Pero imbes na hanapin sila ay nagdesisyon na lang ang dalaga na umuwi at siya ay nag-book ng Uber. Sa CCTV footage na ito ay nakuna ng dalaga 2:06 ng umaga na nasa telepono at ang kanyang kausap ay si Greg habang hinihintay niya ang kanyang Uber. Makalipas ang 6 na minuto, makikita ang isang itim na Chevrolet Impala na huminto sa tapat ni Samantha at agad namang sumakay dito ang dalaga. Agad ding umalis ang sasakyan. Habang nasa biyahe ay hindi na magkausap sa telepono si Samantha at Greg, pero tinatrack pa rin ng lalaki ang lokasyon ng girlfriend sa pamamagitan ng Find My Friends app.
Makalipas ang ilang minuto ay nagtaka si Greg dahil ayon sa tracker, sa salungat na direksyon patungo si Samantha. Minessage at tinawagan niya ang nobya pero wala siyang nakuhang sagot. Sa paglipas ng mga minuto, pinanood ni Greg na palayo ng palayo ang lokasyon ni Samantha mula sa dapat na destinasyon nito. Bandang 2:40 a.m. ay tuluyan nang nawala sa tracker si Samantha. Sa puntong yon, kinontak na niya ang mga housemates ng dalaga, pero pati sila ay walang maibigay na sagot. Sa huli ay naisip nila na baka nakauwi o makakauwi naman ng dalaga at baka naiwan niya lang ang kanyang telepono sa Uber. Umasa sila na magiging okay ang lahat kinaumagahan at nakatulog na nga si Greg bandang 5:00 ng umaga. Subalit sa kanyang paggising, nalaman ni Greg na hindi pa rin nakakauwi si Samantha at hindi rin ito sumipot sa kanyang morning shift sa kanyang pinagtatrabahuan. Dito na agad ni-report na missing si Samantha ng kanyang mga housemates. Si Greg at ang kanilang mga kaibigan ay nagtulong-tulong para hanapin ang dalaga at nagtungo nga sila sa The Big Dog kung saan siya huling nakita. At noon nga ay napasa kamay nila ang CCTV footage na pinakita ko sa inyo kanina at agad nila itong binigay sa mga kinauukulan. Agad na nagpalabas ng Be on the Lookout alert para sa itim na kotse na nakitang sinakyan ng nawawalang dalaga. Kinabukasan, March 30, bandang 2:30 ng madaling araw, nagpapatrol sa area ng 5 Points si Officer Jeffrey Kraft. Lahat ng officers noon ay alam ang tungkol sa pinaghahanap na itim na sasakyan. Kaya nang mamataan ni Officer Kraft ang kaparehong kotse sa lugar kung saan huling nakita si Samantha, agad niya itong sinundan at kalaunan ay pinahinto. Makikita sa bodycam footage na ito na kinausap ng officer ang nagmamaneho ng sasakyan at saka ito pinababa. Noon ay nabanggit ng pulis na kaparehas ng kotse ng lalaki ang pinaghahanap na sasakyan na konektado sa pagkawala ng isang babae. Hindi pa man natatapos magsalita ang officer ay kumaripas na ng takbo ang lalaki. Hinabol niya ito hanggang sa dumating ang kanyang mga kasamahan na nagpatuloy sa pagtugis sa lalaki na nahuli rin naman nila kaagad. Kasabay ng pag-aresto sa lalaki ay sinuri ng mga otoridad ang sasakyan nito. At sa loob ay nakita nila ang isang rose gold na iPhone at mga susi na may pink label na may nakasulat na room. Kapansin-pansin din ang mga bakas ng dugo, bakas ng paa sa likurang bintana at mga cleaning supplies na nagkalat sa loob ng sasakyan. Sa kalagitnaan ng pagsisiyasat na ito, nakarating sa kanila na hapon pala ng March 29 ay may natagpo ang katawan ng babae ang mga turkey hunters sa isang liblib na lugar sa Clarendon County. Noon ay wala pa itong tiyak na pagkakakilanlan, pero halos kasabay ng pagkakaaresto sa lalaking nagmamaneho ng itim na sasakyan, nakumpirma na iyon nga ay mga labi ng 21-year-old na si Samantha Josephson. Sa unang tingin pa lang ay maliwanag ang tindi ng injuries na tinamo ng dalaga. Ang detalyeng ito ang dumoble sa sakit at paghihinagpis ng kanyang mga mahal sa buhay. At nang suriin ang mga electronic devices ng babae, sa pamamagitan ng kanyang email ay napag-alaman na nag-cancel pala ang Uber driver niya noong madaling araw na yon. Sa madaling salita, ang kotseng kanyang sinakyan ay hindi ang kanyang binook na TNVS. Sa puntong ito, dahil sa mga ebidensyang nakalap, ay hindi na maitatanggi na ang sasakyang naharang ni Officer Kraft ang sasakyan na pumake up kay Samantha. Subalit paano nauwi sa malagim na krimen ang simpleng pagkakamali na ito? At sino si Nathaniel Rowland? Ang lalaking nagmamay-ari at nagmamaneho ng itim na sasakyan at nagtangkang tumakas mula sa mga otoridad. Ang 24-year-old na si Nathaniel Rowland ay pinanganak noong 1995 at siya ay lumaki at nanirahan sa New Zion, Clarendon County, ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi ni Samantha. Ayon sa kanyang mga dating guro, lumaki naman ng maayos si Nathaniel, nagpakita ng talento sa basketball at may mapagmahal na pamilya. Sa kabila nito, sa kanyang pagtanda ay pinili ng lalaki na gumawa ng mga bagay na labag sa batas. Bukod sa marami niyang traffic violations,
Isang insidente noong October 19, 2018 ang nagpapakita kung anong klaseng tao si Nathaniel. Kasama ang isa pang lalaki, kinidnap nila ang isang babae at kinarjack ang sasakyan nito. Tinakot nila at sinaktan ng biktima at pinilit siyang i-withdraw ang lahat ng kanyang pera sa ATM. Pagkatapos, pinilit nila itong magmaneho pauwi sa kanyang bahay at saka nila ninakaw ang ilang mamahaling gamit ron, kabilang na ang isang PlayStation 4 at agad silang tumakas. Binenta nila ang mga gamit na ninakaw pero na-trace din ang mga ito sa kanila. Si Nathaniel at ang kanyang kasabwat ay naaresto pero para lang sa kasong obtaining property under false pretenses. Walang nai-report na sila ay nakasuhan para sa pagkidnap at pananakit nila sa biktima. Sa paggulong ng investigasyon, napakaraming ebidensyang nakalap na nagtuturo kay Nathaniel na siyang gumawa ng krimen. Ang iPhone at mga susi na nakita sa kanyang sasakyan ay napag-alaman na pagmamay-ari ni Samantha. Pati ang mga dugo at footprint na nakita sa loob ng kotse ay sa biktima. Bukod pa dyan, sa bahay ng suspect ay nakita ang isang two-bladed knife na may dugo ng biktima. Natagpuan rin doon ang isang bandana at medyas ni Nathaniel na may dugo ni Samantha. At maging sa mga kuko ng lalaki ay nakita ang DNA ng biktima. May patunay din na tinangkang linisin ang loob ng kotse at ang bahay ng suspect. Isa pang nakapanlulumong detalye sa kasong ito ay ang mga injuries na tinamo ni Samantha. Ayon sa kanyang autopsy, sa sobrang dami ng saksak sa kanyang katawan ay hindi na nila matukoy ang eksaktong numero nito, basta ito ay mahigit 120. Sa kanyang panlalaban ay tumagos ang kutsilyo sa kanyang mga kamay at ang saksak sa kanyang ulo ay umabot sa kanyang utak. Tila malademonyo nga ang pag-atake ng akusado sa biktima na kanyang sinaksak sa mukha, leeg, balikat, likod, baga, hita at maging sa kanyang mga paa. Ilang malalaking ugat din ang napinsala na nagresulta sa mabilis na pagkaubos ng dugo ni Samantha. Ang natira na lang umano ay nasa 1.5 kutsara, gayong ang ating katawan ay mayroong 4 na litro o 1 galong dugo. Si Nathaniel Rowland ay naresto sa mga kasong kidnapping, murder at possessing a weapon during a violent crime. Siya ay nag-plead ng not guilty at hindi siya pinayagang makapagpiyansa. Nagsimula ang trial ni Nathaniel July 20, 2021. Base sa mga ebidensya at testimonya ng mga eksperto at testigo, ito ang mga pangyayari noong madaling araw ng March 29, 2019. Base sa mga CCTV footage, nakita ang itim na Chevrolet Impala ni Nathaniel na paikot-ikot sa area ng 5 points, 25 minutes bago nito pinick up si Samantha. Ang lugar ay puno ng mga nakainom na university students, kaya paniwala ng prosekusyon ay nagsustok ang lalaki at naghihintay lang ng bibiktimahin. Marahil nakita ni Nathaniel si Samantha na muntik magkamali sa pagsakay sa inakala niyang kanyang Uber. Kaya tinarget niya ito at nagpanggap din na kanyang Uber. Pagsakay ni Samantha sa kotse ni Nathaniel ay agad nitong inactivate ang child safety locks ng sasakyan para hindi makalabas ang dalaga. Hindi masabi kung kailan na-realize ni Samantha na siya ay nasa panganib, pero pinaniniwalaang ginawa ang pag-atake sa loob ng sasakyan. Dinala ni Nathaniel ang biktima sa isang kakahuyan sa Clarendon County, lugar na pamilyar sa kanya. Doon, hinila niya ang katawan ni Samantha at itinapon sa gilid ng daan, kung saan nga siya natagpuan ng mga turkey hunters kinahapunan. Sa trial, 31 tao ang tumestigo para sa prosekusyon, kabilang na ang mga taong nakadiskubre sa katawan ni Samantha, ang ex-girlfriend ni Nathaniel at iba pang mga eksperto. Bagamat walang tiyak na motibo ang na-establish, pinaniniwala ang pagiging likas na bayolente, pagiging oportunista at kagustuhang makaramdam ng kontrol ang nagtulak sa akusado. Samantala, ang depensa ay walang tinawag ni isang testigo at maging si Nathaniel ay hindi nagsalita sa trial. Noong July 27, 2021,
matapos lamang ang 1 oras na deliberasyon ay hinatulan ng jury si Nathaniel Rowland na guilty sa kidnapping at murder ng 21-year-old na si Samantha Josephson. Siya ay nasentensyahang makulong habang buhay na walang tsansang maparol. Pinagtibay ng Court of Appeals ang kanyang hatol noong 2024 at dinenay din ang kanyang request ng panibagong trial. Si Nathaniel Rowland ay kasalukuyang nakapiit sa South Carolina Department of Corrections. Matapos ang nangyari kay Samantha, sinigurado ng kanyang mga magulang na hindi mapupunta sa wala ang kanyang pagkamatay. Itinayo nila ang What's My Name Foundation na naglalayong i-educate ang mga tao kung paano magiging ligtas sa paggamit ng mga TNVS. Sumusuporta din ang foundation sa iba pang charities at nagbabahagi din ng mga college scholarships. Iba't ibang batas din ang ipinanukala at ipinasa sa South Carolina at New Jersey, maging sa buong USA dulot ng nangyari kay Samantha. Kabilang na dyan ang Samantha L. Josephson Ride Sharing Safety Act, Passenger Protection Act, at Sammy's Law. Lahat ng mga ito ay nagre-require sa mga TNVS na maglagay ng malilinaw na indikasyon ng kanilang pagkakakilanlan sa kanilang mga sasakyan. Pinahigpit din ng mga batas na ito ang background check sa mga nais maging TNVS drivers, pagbibigay ng mabigat na parusa sa sinumang magpapanggap na TNVS drivers at iba pang polisiya. Noong May 2019, ginawaran ng University of South Carolina si Samantha ng posthumous political science degree sa dapat sanang kanyang graduation ceremony at ang kanyang diploma ay tinanggap ng kanyang ina. Anong masasabi niyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, kailangan rin kaya ng mga bago at mas matitibay na batas dito sa ating bansa para masiguro ang kaligtasan ng paggamit ng mga TNVS? Kung oo, ano-ano ang mga polisiyang ito? Just share your thoughts in the comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement niyo po sa aking mga videos ay malaking tulong sa aking channel. Thanks for watching at ingat tayong lahat. Bye!